Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Ikaw ba ay may negosyo o nagpaplano magtayo ng sarili mong negosyo at nag-iisip ka, ano kaya ang magandang utility vehicle yung pwede kong bilhin para magamit ko sa aking business? Tamang-tama, kasi sa video na to, pag-uusapan natin yung top 5 utility vehicles na pwede mong gamitin para sa iyong negosyo na matibay, maaasahan at reliable. So ready na ba kayo? Tara! Let's roll! Unahin natin sa list natin ang Suzuki Carry. Siguro napapansin nyo yan, kapag ka nagde-deliver ng mga tubig o iba pa, pwedeng pang negosyo yan guys. Huwag nyo siyang masyadong maliitin. Although maliit siya compared sa iba pa natin pag-uusapan. At totoo naman, medyo may kaliitan yung kanyang engine din. Kasi 1.5 liter gasoline engine to. Tapos 5-speed manual transmission. Pero makakatsiguro ka na dahil nga gasoline engine siya, madali siyang i-maintain. At wag kayo guys, kahit 1.5 liter lang yung engine niya, rated yung kanyang maximum capacity na 940 kilograms. Ayan yung kanyang maximum payload. So isipin nyo yun, para sa 1.5 liters, ang bigat na mabubuhat nyo para na kayong naka-pick up nun. At hindi lamang yun, at maganda sa Suzuki Carry guys, fully customizable siya kasi pwede siyang maging drop side, pwede siyang utility van, yung kagaya ng FB o yung L300 na itsura. Pwede siyang maging lineman vehicle o cargo van. At napakarami pang iba, basta kausapin nyo lang yung Suzuki kung paano nyo siya ma-customize. Kaya talagang perfect siya kapag ang business mo hindi naman sobrang bigat na kargahan. Halimbawa, water delivery, sari-sari store supplies, at marami pang iba, kahit mga food deliveries. At ang isa pa maganda sa kanya, dahil nga hindi kalakihan yung kanyang engine at saka yung body type, hindi rin kalakihan yung kanyang presyo. Ang price niya nagsisimula around 614,000 pesos pataas. Depende na lang sa configuration na bibili nyo kung anong body type yung kukunin ninyo. Yung next na pag-uusapan natin, ito naman kung medyo pang malakasan talaga yung gusto nyo kasi pang mabibigat na klase ng business to. Ito yung Isuzu Travis. At sa sobrang laki nito guys at saka sa sobrang lakas nito, classified na nga to as lightweight na truck. Ang Isuzu Travis guys, meron siyang 2.5 liter na diesel engine na may CRDI technology at saka Blue Power. Ito yung tinatawag nilang 4JA1 na subok na reliable at matibay na diesel engine. Meron din siyang 5-speed manual transmission. At dahil nga Isuzu to, makakatiyak tayo na talagang matibay yung kanyang engine at saka yung body. At hindi lamang yan. Ang totoo guys, dahil nga sa malaki ito, kaya nitong magbuhat. Maximum payload nito is 1,600 kilograms. Sipin nyo yun, napakalaki. Talaga kaya kahit malalaking kargahan sa business ninyo, kayang-kaya nito. At fully customizable din to guys, kagaya nung iba pa natin pag-uusapan. Meron itong aluminum van, utility van, drop side truck, refrigerated truck, pwede rin to. Kaya kung yung negosyo mo, mga tube ice, o kaya naman mabibigat, construction, food distribution, o kaya kahit mobile cart or mobile tindahan, pwede rito. So magkano ba to? Price nito nagsisimula sa around 962,000 pesos pataas. So depende na sa configuration na gagawin mo. Kaya subok na yung tibay at talaga maasahan to. Next sa list natin ay ang subok na ulit, ang almighty Mitsubishi L300. At nakakatuwa sa Mitsubishi L300 guys, although yung hitsura niya, retain pa rin naman talaga yung pinaka-hitsura niya. Nakatanggap ito ng refresh sa engine part niya o sa engine division. From 4D56 na 2.5 liter na Euro 2 compliant na diesel na luma, na since Mitsubishi Adventure days pa yung engine na yan, in-upgrade na nila ito into 2.2 liters Euro 4 compliant na turbo diesel engine. Kaya makakaasa tayo na kahit lumit ng konti yung displacement niya, may power at may power pa rin. Mas malakas pa rin yung power na napoproduce niya kumpara sa kanyang predecessor. Na-retain pa rin yung kanyang transmission na 5-speed na manual transmission. At ang maganda rin sa L300 guys, malaki pa rin yung kanyang payload capacity. 1,200 to be exact. So mas malaki pa yan sa ilan sa mga pick-up
na mabibili natin ngayon sa merkado, yung kanyang maximum payload. Kaya talagang sulit na sulit siya pang negosyo. At ang maganda rin sa L300 guys, fully customizable din to. Hindi lang to yung FB body na nakagaya ng common na nakikita natin, ano. Pwede rin itong maging aluminum van, ano, pwede rin itong maging drop side na pickup, pwede rin itong maging modern na PUV na class 1. So fully customizable din to. Just talk to Mitsubishi lang naman kung ano yung gusto nyong option sa kanya. At ang maganda rin sa L300 dahil subok na ito, madali yung kanyang maintenance, no. Kahit diesel siya, madali pa rin yung maintenance niya, mura yung mga parts pa rin nito, no. So magkano ba to guys? Ito ay nagsisimula around 829,000 pesos yung cab and chassis niya na model, and then tataas na lang yan, depende sa configuration na gusto nyo. So goods to pang all around na business, na hindi na kahit mabigat kayang-kaya nito. Halimbawa pwede nitong pang catering, pang mga gamit sa school, pang sari-sari store, pang deliver ng Lalamove, pwede rin ito, no, at iba pa, no, na medyo may kabigatan din, no. Next na pag-uusapan natin ay Toyota naman, no. Ito yung Toyota Light Ace FX Utility Van, no. Ang maganda rito guys, no, binalik ng Toyota ang Light Ace in the form na pang business naman siya. So kung gusto mo ng Toyota reliability at lower cost, ayaw mo ng mga mamahaling, mga medyo mahal na diesel na utility cars nila, okay na okay sa itong Toyota Light Ace. Kasi kagaya ito ng Suzuki Carry na 1.5 liter din yung kanyang engine na gasoline, no, mukhang maliit pero reliable yan. At may enough power kasi yung kanyang maximum payload is 950 kilograms. So malaki pa rin. Parang pick up na diesel pa rin yung kaya niyang buhatin. Kaya ideal na ideal itong Light Ace para sa mga small to medium type na business na mabibigat. Halimbawa, laundry, delivery, food supplies at iba pa. At hindi lamang yan, fully customizable din itong Light Ace guys, ano? Pwede itong pick up, utility van o kaya cargo van configuration. Kaya kagaya din siya ng iba ng mga napag-usapan natin. So magkano ba to? Price starts at 650,000. Depende na lang sa configuration na kukunin ninyo kay Toyota. So kung gusto niyo ng Toyota reliability, madaling i-maintain at murang pyesa na pang negosyo, ito yung start ninyo, ang Toyota Light Ace Utility FX. Okay, so last but not the least, ito yung Toyota Tamaraw 2025. Usually sa ganitong mga klase ng video, kung wala pa to, no, i-recommend ko sana sa inyo yung Toyota Hilux na L300 or FB type yung body. Pero since dumating itong Toyota Tamaraw 2025, ito na yung i-recommend ko sa inyo. Muling binalik ng Toyota yung Tamaraw lineup. Pero kagaya ng Light Ace, hindi na siya passenger type, more on utility type na siya. At ang maganda sa Toyota Tamaraw 2025 guys, ay base na ito sa Hilux platform. Kaya may dalawang type ng engine options dito. Merong 2.4 liter yung 2GD engine from the Hilux pickup, at meron ding 2.0 liter na gas engine naman. I believe ito yung ginagamit sa Toyota Innova na gas. So may option ka kung gusto mo gas o gusto mo ng diesel. At ang maganda rito, dahil nga Hilux platform, lalo na kung yung diesel yung kukunin mo, no, makakaasa ka na malakas yung engine niya. At ang maganda pa rito guys, meron siyang 2 transmission options. Meron siyang 5-speed manual at saka 6-speed automatic. So sa mga pinag-usapan nating vehicles, ito lang yung merong automatic transmission na variant. At fully customizable din ang Toyota Tamaraw guys. No, pwede mo siyang gawing drop side, pick up, aluminum van or utility van configuration. At dahil nga meron siyang 2 options sa wheelbase, may short wheelbase to at saka may long wheelbase, nag-iiba-iba yung maximum payload niya. So baka kapili ka kung gaano ba kalaki yung mga binibitbit mo na mga cargo. Yung short wheelbase niya guys, kaya nito around 830 kilograms to 1,080 kilograms na maximum payload. Yung long wheelbase niya na variant naman is 910 kilograms to 1,110 kilograms. O isipin nyo yun, kasing bigat na rin ng Hilux talaga na pick up yung kaya niyang buhatin in a cheaper price variant, no, ang Toyota Tamaraw 2025. So magkano ba ito? Nagsisimula ang Toyota Tamaraw for around 767,000 pesos for 2.0 gas engine na drop side, no. Mas mura yung gas variant guys.
At syempre, maintenance-wise, makakaasa tayo na parehong okay maintain to kasi subok na yung mga engines na yan from Toyota. Either yung gas or yung diesel variant yung kunin nyo, parehas mura yung mga pyesa niyan at saka talagang reliable yan. So ideal to para sa mga business na need ng maluwag na cargo space at saka mabibigat na dalahin. Kung ganun yung business mo, ito yung marerecommend ko talaga sa inyo. So yun guys, yun yung mga marerecommend ko sa inyo na mga utility vehicles na pasok sa iba't ibang price range at iba't ibang klase ng negosyo na pwede ninyong gawin or kung anumang negosyo na meron kayo ngayon. Baka may mga maiisip kayo na iba pang mga utility vehicles na okay din naman. Well, yes, marami pa namang iba na okay. Pero ito yung top 5 na marerecommend ko sa inyo ng mga utility vehicles para sa inyong negosyo. Pero kung may naisip pa kayo guys, don't worry. Excited ako makita yan sa comment section. Kaya comment down nyo lang kung ano yung mga nasubukan nyo na rin ng mga utility vehicles na wala din sa list natin ngayon. At check, mabibigyan natin yan ng honorable mentions din in the future or sa masusunod pa mga video. So kung nakatulong sa iyo yung video na to na mag-decide kung anong klase ng utility vehicle yung bibilin mo, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo na naghahanap ng sasakyan for business nila. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So to your next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!